Poong Nazareno? Dati, karaniwang dasal ko para sa sarili, sa pamilya. Pero mga nakaraang taon ko puro sa ibang tao na po, lalo na sa bayan natin. Ngayon para sa lungsod natin ng Maynila. Puro yun po ang dasal ko na magkaroon ng improvement sa pamumuhay ng mga kababayan natin. Mayor, kanina pong lumapit po kayo sa Santo. Ano po yung naramdaman po? Grabe, tuwing nalalapit ako sa mahal na Poong Nazareno, nararamdaman ko talaga yung presensya niya. At talagang kahit 16 years na po akong namamanata, iba pa rin yung nararamdaman ko na kilabot na lalo na ngayon nakita ko siya ng malapitan kasi karamihan, kalimitan na nakikita ko siya medyo malayo pag nagsisimba ako sa Quiapo. Kahit nung isang araw lang ako nagsimba, medyo malayo pa rin. Pero iba pa rin pag nakita mo siya. Ito naman para maramdaman mo yung presensya ng Panginoon yun yung nararamdaman ko tuwing malapit ako sa mahal na Poong Nazareno. 16 SB, ano po 16 years yung mga wish mo, mga dalangin mo na natupad dahil sa pagiging deboto mo din sa Kasi 16 years ago, bago ako namanata, down na po noon. So, araw ng Nazareno noon actually. So, nag-iikot-ikot ako sa Maynila, nakikita ko may mga naglalakad. May problema ako, may hinahabol ako mga bayarin, may kailangan akong habulin. Big project na dinasal ko, sabi ko, Lord, kung matutulungan mo ako, mamamanata talaga ako sa iyo habang buhay. At alam mo, talagang God works in a mysterious way. Talagang nung araw na yun, for some reason, natupad agad yung dinasal ko. Natupad agad yung mga kailangan ko at nasolve yung mga problema ko. At simula nung araw na yun, hanggang ngayon, nabago po yung buhay ko. Gumanda, umasenso, full 360 degrees, more than that pa nga Bukod dun sa mga dinasal ko, sobra-sobra po yung binigay ng Panginoon sa akin. At ngayon na nasa posisyon ako para tumulong, hindi ko po kakalimutan yung mga biyayang binigay niya. At sinishare ko rin yan sa mga kababayan natin. Kaya nga po ang dasal ko ngayon, hindi na po para sa sarili ko, para na po sa ibang tao. Mayor, ano po ang inyong pong mensahe? Dahil bukas po, I'm sure tulad sa dati, magkakagulo na naman ang ating mga kababayan. Magkakaroon ng siksikan. Ano po ang mensahe po ninyo? Huwag natin kalimutan yung tunay na okasyon o tunay na diwa ng pananampalataya. Kasi nga, hindi lang siya pagsama sa traslasyon o sa parada bukas, kundi yung pamumuhay. Sabi nga nila, ang pamamanata na walang gawa ay patay na pananampalataya. So, dapat hindi lang isang araw yung pananampalataya. Gawin natin siya buong taon hanggang makakaya o talagang habang buhay. Yun lang naman ang hinihiling ko sa ating mahal na Poon, na sana bigyan tayo ng lakas na gumawa ng mabuti at umiwas sa mga tentasyon, kasi lahat naman tayo, tao lang, nakagawa ng kasalanan, pero sana gabayan niya tayo at masunod natin yung buhay ng mahal na Kristo. Magkaiba pa rin po ba yung pakiramdam nung umaakyat kayo habang translasyon at dito sa itong malapit ibang-iba po hirap ipaliwanag, mga deboto lang yung nakakaalam kasi maraming ang pupunan. Bakit kailangan pang gawin, bakit kailangan sumapa, bakit kailangan lumubid. Pero para sa aming mga deboto, mas nararamdaman namin yung presensya ng Panginoon. Mas ramdam namin pag nagdadasal kami sa luwi. Mas ramdam namin pag nakawakan namin yung krus. Kasi sobrang hirap niyang gawin. So, pag nalagpasan mo lahat ng hirap na yun, tapos nagawa mo, may some sense of reward nung nangawakan mo siya, na parang mas mararamdaman mo yung presensya. Mahirap siyang i-explain sa mga hindi naniniwala, pero sa mga naniniwala, wala nang explanation yung kailangan. SB, nilinar lang natin kasi baka mayroong mong sabi na dahil tumatakbo sa politika at pina-highlight mo ang translasyon. Alam naman natin na before ka pang pumasok sa politika, mamanata. Opo, hindi naman lingid sa kaalaman ng mga tao yan. Pang 16 year ko na po na deboto na mahal na Poong Nazareno. Nung mga nag-uumpisa kami, 2010, 11, 12, 9, kami ho ang nagdadala sa mahal na Poon dito sa Quirino galing sa Quiapo. Truck po ng tatay ko yung ginagamit
At talagang kami yung tinawagan ni Monsignor. Simula nun, alam niyo po, nung tinawagan ni Monsignor yung tatay ko para humiram ng truck para ihatid yung mahal na puon papunta rito sa Quirino. Talagang nakita ko na parang yung mahal na puon mismo ang lumalapit sa amin na pinapaalala. Kasi sa totoo lang, nung dinasal ko, yung una kong dasal na sabi ko, Lord, pagbigyan mo to, pag pinagbigyan mo to talaga mamamanata. Nakalimot ako ng isang taon. Di ba binigay niya yung dinadasal ko? Nakalimutan ko siya. Paano years po yun? Anong nangyari? Di ba nung unang taon na sabi ko, pagbigyan mo to, mamamanata ako. Nung nakuha ko po yung mga biyaya, just like any other person, nakalimot po ako. Buti na lang, after 11 months o 1 year, tumawag po si Monsignor mismo sa tatay ko, hinihiram yung truck namin para dalhin yung mahal na puon papunta rito. So tumawag tatay ko sa akin, sabi niya, Nak, gusto mo ba sumama? Sabi ko, saan? Tinawagan tayo ng Quiapo Church para hiramin yung truck natin, dalhin yung Nazareno papunta ng Quirino. So kinilabutan ako noon. Sabi ko, uy, yung pangako ko, nakalimutan ko. Ngayon, yung Diyos na mismo yung lumalapit para ipaalala yung pangako ko. Kaya sabi ko talagang may divine intervention na talagang sa dami-dami na may trucks noon. Kami po ay tinawagan ni Monsignor para hiramin yung truck namin at dalhin siya rito. So, simula po noon, sabi ko, Lord, pasensya na po, sorry, hindi na po ako makakalimot sa inyo. Kaya ever since, yun nga, 16 years ago hanggang ngayon,